Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakibagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-4 na araw ng Simbang Gabi at ngayong araw na ito ay inibitahan tayo ng Diyos na maging katulad ni Jose na handang tumanggap sa plano sa kanya ng Panginoon. Kaya nga katulad ni Jose, tayo po inibitahan din na nawa tanggapin ang plano para sa atin ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pag-uulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawa ka. Panginoon, sa mga taong may mabuti. Baka namin, dinuwalhati ka namin. Hari ng langit, Diyos amang makapangyari ng sa lahat, Panginoon. Bugtong ng anak, Panginoong Diyos, meron ng mga kasalanan ng sanlibutan. Amin. Kasalanan ng sanlibutan, bin mo ng Ama, maawa ka sa amin. Banal, ikaw lamang ang
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming nahihirapan sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalan sa aming humalipin. Ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak naming hinihintay, sapagkat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsipo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, napasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Pairalin niya sa buong lupain ang batas ng katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala. At ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon ng mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoon, nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon, na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain ng Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Mabubuhay siyang marangal o sasaga na kailanman. Turuan mo yung ari, pumatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, iya'y bukinan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahirap, maging tapat sa iyong tunay. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo iyong nalimot ng mga taong mahirap. Sugunit ang mga tao, siya'y lubhang nahabag, sa kanila tumutulong, upang sila ay maligtas.
Magsitayo na po ang lahat. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sagipin. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdang ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan, sa kaniyang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugay, kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga minamahal na kaibigan, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri Magsiupo na po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Tayo po ngayon ay nasa ikaapat na gabi na ng ating simbang gabi. Kaya nga, lahat tayo ay nalalapit na sa ating hinihintay na araw ng Kapaskuhan. At siguro ngayong gabing ito, ang ating pong ebanghelyo ay nakapokus sa mga ama, na kung saan nagbibigay sila ng proteksyon sa kanilang pamilya. Kaya nga, napaka-importante po talaga ng isang tatay sa isang pamilya. Dahil alam natin na sila ay provider, sila ay sandigan ng pamilya. At sabi nila, meron din pong sinasabi na sila daw ay makabagong ilaw ng tahanan. Aba, may makabagong ilaw pa pala ang mga tatay na ito. Kaya nga kung titingnan natin, pwede rin nga naman sabihin natin dahil nga ang pagmamahal ng isang tatay ay mababanaagan ng tunay, lalo tigit sa mga pamilya na namumutawi ang pagmamahalan. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, ngayon po sa Ebanghelyo, binibigyan din ang importansya ni San Jose sa ating buhay pananampalataya. Sabi po ng mga nag-aaral ng kasulatan,
wala po masyadong natala sa buhay ni Jose sa Biblia. At sa ganitong pagkakataon lamang, lalo tigit ngayong Kapaskuhan, nakikinig po natin ang isang malaking role ni San Jose sa buhay pananampalataya natin. Kaya nga po, napakalaki po ng bahagi na ginawa ni San Jose sa buhay kaligtasan ng sanlibutan. Kaya nga, isa siya sa haligi natin ng ating simbahan at haligi ng ating Panginoong Jesucristo na siya, nung bata ang ating Panginoong Jesucristo, ay nagbigay proteksyon at nagmahal sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. At sa ganito pong diwa, tignan po natin ang 4 na puntos sa pagninilay na isinabuhay po ni San Jose nung siya ay tumugon sa panawagan ng Diyos sa buhay kabanalan. Siguro, the first point of our reflection, Joseph is a just man. Si Jose ay matuwid na tao. Kumbaga, kung babalikan po natin ang kanyang naging buhay, lalo tigit kung saan siya mismo galing na pamilya, masasabi po natin siya ay galing sa linya ng mga matutuwid, mga magagaling, at masasabi natin mga may kaya sa buhay. Kaya nga ang mindset o yung buhay ni San Jose ay laging just, matuwid ang kanyang pagtingin sa bawat isa o sa bawat nakikita niya. Kaya nga, nagkaroon siya ng agam-agam nung nalaman niya ang kaniyang mapapangasawang si Maria ay nabuntis. Nandun yung kanyang agam-agam na siya ay baka madamay o nakakahiya. Dahil bakit nabuntis si Maria? Ganong hindi naman sila nagkakaroon ng pagkakataon upang magkaroon agad ng anak. Kaya nga, na-confuse agad si San Jose sa bagay na yon. Pero, ang namutawi pa rin sa buhay ni San Jose ang maging matuwid dahil ipinagtanggol niya si Maria. Dahil alam natin, noong unang panahon, ay nung panahon ni Jesus, kapag po ang isang dalaga ay natagpo ang buntis na wala man lamang sabihin natin hindi pa kinakasal, ay maaaring yung dalagang ito ay parusahan at mamatay. Kaya nga, kanina po, nung pinagninilayan ko, kung ito pong batas na ito ay applicable pa rin ngayong mga panahong ito, baka po yung mga buntis na dalaga na wala pang kasal ay pwede nang batuhin. Kakaunti ng mga babae, Pero salamat sa Diyos dahil na bago ang mga batas na ito. Kaya nga, ito yung pagiging matuwid ni Jose, na hindi lamang siya basta naging matuwid, pagkos tinignan niya kung ano bang ang pwede niyang i-offer na tulong kay Maria. Sa ikaw puntos sa pagninilay, si Joseph ay mayroong masunuring puso. Joseph is obedient man. Nung pinadala ng Diyos ang anghel kay Jose, doon siya nalinawan sa kanyang misyon. Kaya naman sa kanyang pagtugon sa panawagan na maging asawa ni Maria at maging ama ni Jesus dito sa lupa, nandun ang kanyang puso ng pagtanggap kahit ano ang mangyari. Medyo naguguluhan si Jose ng mga panahong yun. Pero nung sinabi na sa kanya ng anghel na ito ay nakaplano para sa kanya, doon niya natutunang sumunod. Kaya nga, napakalaki po ng role ni Saint Joseph sa buhay pananampalataya natin. Dahil kung hindi sumunod, si Saint Joseph sa plano ng Diyos, ano kaya ang naging plano para sa kanya? Kaya nga, ang pagsunod ni Jose ay isang pagsunod sa kabanalan. Ikatlong pinakitang buhay ni Saint Joseph. Saint Joseph is a silent worker. Si Jose ay isang taong matahimik. Lagi lang siya nasa behind the scene. Subalit napakalaki ng role niya bilang ama ng manunubos. Kaya naman gumawa si Jose ng mga bagay sa katahimikan. Na-appreciate ni Saint Joseph ang katahimikan, lalo tigit kapag siya ay darasal. At doon sa katahimikan, doon niya naramdaman ang Diyos, ang mga plano sa kanya ng Diyos. Kaya napakamaluwag sa kanyang puso ang tanggapin ang plano ng Diyos. At sa huli, at sa ika-4 na pinakita na buhay ni Saint Joseph is exemplar. The life of good men is a living lesson. Kung baga, ang mga halimbawa ni Jose ay nagpapakita ng pagmamahal niya sa misyon. Kaya naman ganun lamang ang kanyang role sa buhay ni Jesus.
Kaya nga, masabi natin sa early childhood ni Jesus, nakita niya ang isang role model na kung saan naging mabuting tao si Jose at dapat maging mabuting tao din si Jesus bilang bata. Nandun yung kanyang role model. Kaya nga, kahit hindi sabihin ni Jose na ito'y gawin mo, Jesus, nandun pa rin ang kanyang pagiging masunurin. Kaya nga, makikita natin na malaking parte talaga ng buhay ni Jesus ang nakita niya kay Jose. Siguro, ang kanyang kasunuran din ay pwedeng maaaring natulad niya kay Jesus, ay kay Jose. Kaya nga mga minamahal na kaibigan sa panampalataya sa Diyos, ito ang pinapakitang halimbawa ni Jose sa buhay pananampalataya. At sa ating pong paghahanda, patungo sa ating hinihintay na Kapaskuhan, pwede rin po natin itong isabuhay sa ating puso at pagnilayan natin kung tayo pa bilang simbahan, Katoliko, ay sumusunod din kagaya ni Jose. Kaya nga sa buhay na ito, tandaan natin ang salitang Jose na may 4 na ibig sabihin na letra o salita. Una, just man, maging matuwid in terms in our faith, maging tagapagtanggol ng pananampalataya, be a defender of faith, dahil tayo bilang binyagan ay inaasahan na maging tagapagtanggol ng ating pananampalatayang Kristiyano. Dahil ang sad reality sa ating mga ilang binyagang Katoliko, nalilimutan na ang kanilang misyong tinanggap nung sila'y biniyagan. Kaya nga, ito bilang isang wake-up call sa ating lahat, na ang gawain natin ay hindi lang natatapos nung tayo binyagan o tayo inasimpa na lamang araw-araw. Bagkus meron tayong tungkulin na ipahayag ang mga mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Kabahagi tayo sa misyon. Hindi lamang basta ang Diyos, kundi tayong mga binyagang Katoliko ay kasama sa pagmimisyon, kagaya ng ginawa ni San Jose. Maging matuwid tayo, at sa pagiging matuwid natin, ipagtanggol natin ang ating pananampalataya. Ikalawa, obedience, kasunuran. Dapat ang bawat isa ay mayroong ganitong pag-ugali. Sabi nga, obey first before complain. At ito marahil ang dapat mayroon tayong mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. May mga plano sa atin ng Diyos na kailangan nating sundan. Pero ang ilan sa atin, nagre-reklamo agad kapag naramdaman nila na ito pala ang plano sa akin ng Diyos. Bakit hindi mo nating subukan na sundin ang panawagan ng Diyos bago tayo magreklamo? Kaya nga ito isang panawagan sa atin na kagaya ni San Jose, na kahit hindi niya alam ang mangyayari sa kanyang pagtugon sa panawagan na maging tatay ni Jesus, tayo rin ay tinatawagan na tumugon muna bago magreklamo sa mga bagay-bagay. Dahil ang kasunuran ay nakikita doon ang kabanalan. Dahil walang napapahamak sa mga taong sumusunod sa Diyos. Hindi ipinapahamak ng Diyos yung mga taong handang sumunod sa kanyang mga utos. Kaya sana tandaan po natin itong mga minamahal na kaibigan. Ika-4, silent worker. Ang ama, kung titignan natin, minsan ay walang kibo sa kailang ginagawa. Alam ng ama ang pangangailangan ng kanyang pamilya at kumikilos na lamang ang ama kahit alam niyang nahihirapan na siya. At ganito rin din po ang panawagan sa atin na kapag tayo ay gagawa at gagawa tayo ng mabuti, hindi natin kailangan pang i-broadcast ang ating pagtulong sa ating kapwa. Dahil kapag ginawa natin ito at para lamang tayong pakitang tao lamang, hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang makakita ng iyong mga ginagawa dahil alam na ng Diyos ang gantimpalang ibibigay niya sa inyo. Kaya nga, kagaya ni Jose, silent worker, hinihintay din tayo ng Diyos na maging kabahagi niya sa paggawang misyon sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. At sa huling punto sa pagninilay, be a exemplar, huwaran. Sana makita natin ito sa ating buhay. Maging huwaran tayo sa ating kapwa, sa ating paggawa ng mabuti. Hindi man natin ipagsigawan ang ating ginagawa, pero sa ating pagkilos sa paggawa, makikita ito ng ating kapwa.
Kahit hindi natin sabihin na, hoy, tumulong ako. Pero ang puso naman natin ay bukas sa pagtulong talaga, makikita ito ng mga tao na hindi na kailangan ng taong ito ng recognition, bagkus ang kailangan lang nito ay bigyan pa siya ng Diyos ng biyaya dahil siya nagiging channel ng mga biyayang nagaling sa Diyos. Kaya nga, kay sarap isipin na ang isang bata ay iniidolo ang isang tao na sasabihin ng bata, gusto niyang gayahin ng taong ito dahil sa paggawa niya ng kabutihan, hindi na kailangan pa na ipagmalaki ang kanyang ginawa. At sabi nga po ng isang quotation, your good deeds might seem invisible, but they leave a trail that imprinted on the heart of others. Kaya huwag kang mag-alala mga kaibigan sa paggawa mo ng kabutihan. Kung hindi ka man binigyan ng return, meron naman magbibigay sa iyo na mas magandang return at yung mga taong tunay na nananalig sa iyo ang magpupuri sa iyo. Kaya nga mga minamahal na kapatid, sa paghahanda natin sa araw ng Kapaskuhan, tignan natin ang ating sarili kung paano magiging huwaran na tao kagaya ni Jose. At kung nais natin magpaka-Jose, tignan natin sa ating buhay ang 4 na elemento na ginawa ni Jose sa kanyang buhay. Saint Joseph is a just man. Saint Joseph is obedient man. Saint Joseph is a silent worker. And Saint Joseph is exemplar of all things and work. Kaya hilingin natin sa Diyos ang biyaya na kagaya ni Jose, maging kagaya tayo sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon. At sa pagmimisyon natin, lagi nating isipin na ang Diyos kasama natin sa anumang bagay. Kaya hilingin natin sa Panginoong Diyos na ipagkaloob sa atin ng misyon, lalo tigit ang pagtugon sa pagiging mabuting katiwala niya dito sa lupang ibabaw. Magsitayo na po ang lahat. Sa pagpapakita ni Jose na malinis sa pag-ibig kay Maria, nakasama natin ng Diyos bilang Emmanuel. Dumalangin tayo sa Ama upang tayo rin pagkalooban ng nagmamalasakit sa puso para sa ating kapwa. Sa bawat panalangin ng ating tugon, bigyan mo kami ng pusong mapagmalasakit, O Ama. Bigyan mo kami ng pusong mapagmalasakit, O Ama. Upang ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono ay maging mga instrumento ng mapagmalasakit na pag-ibig ng Diyos sa kapwa, manalangin tayo. Bigyan mo kami ng pusong mapagmalasakit, O Ama. Upang ang mga lider ng ating pamayanan ay maging mga pinunong may malinis na hangarin sa ating bayan, manalangin tayo. Bigyan mo kami ng pusong mapagmalasakit, O Ama. Upang ang mga may sakit, nalulumbay at nahihirapan ay makatagpo ng pagmamahal sa kanilang pamilya at kapwa, manalangin tayo. Bigyan mo kami ng pusong mapagmalasakit, O Ama. Upang ang mga munting sambayanang Kristiyano ay magpamalas ng pagmamahalan sa loob ng kanilang kapitbahayan, manalangin tayo. Bigyan mo kami ng pusong mapagmalasakit, O Ama. Upang tayong lahat ng mga mananampalataya ay magkaroon ng tunay na malasakit sa ating kapwa, manalangin tayo. Bigyan mo kami ng pusong mapagmalasakit, O Ama. Upang ang lahat ng mga yumao ay makabahagi na sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa kalangitan, manalangin tayo. Bigyan mo kami ng pusong mapagmalasakit, O Ama. Ama naming mapagmahal, sa iyong pagtawag kina Jose at Maria, ay nakita namin ang iyong danisay na pag-ibig. Paglooban mo kami ng biyaya na magbubusod sa amin na sa kapwa ay maging mapagmalasakit. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat at inaanyayahan po, magsitayo na po ang magsisipag-alay, may mga sobre o uhahandog para po sa pag-aalay. Magsitayo na po yung may mag-iaalay, sobre o
may mga ihahandog. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating Panganabangan at buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin nitong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawa kaming makimbabaw sa ngalan mo upang kami maging marapat makasalos sa buhay na walang maliw na anak mong naging abang tao upang kami pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagsusugo mo sa Kaniya ay pinahahayag ng lahat ng mga propeta ang pagsilang niyang pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw na kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lumos na makakaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya't kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. At pagkabuhay, amin ubos. Iligtas mo kami, tanan buong aming mahal. Ang kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami iyo minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalasalo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Melrey naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindabati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol ni San Fernando na aming patron at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniyang, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubili na kagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyo lahat. Kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin. Magsunod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nagalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo sa kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat. Palakpakan mo natin ang Diyos.